Yan. 2 days from now, piyesta na naman ng Tondo, yung Santo Niño. Actually, nalimutan ko na yung mga symbolism doon. Pero nung isang araw kasi, nagkukwentuhan kami sa isang chat group na may nag-link nag-share nung dati kong ginawang docu tungkol sa akin, yung liwanag. Doon kasi, napag-usapan yung ano ba talaga ang picture, anong litratong kinukunan mo, ano nagtitrigger sa'yo, di ba? Lately kasi, nagsushoot kami ng black and white tsaka color. So, syempre pag black and white, iba yung pagtingin mo, kailangan talaga kahit naka-color yung timpla ng ano mo, camera mo. Minsan, hindi naman kasi ako, kagaya ko, hindi ako sumisilip doon sa EVF. Doon ako mismo sa viewfinder. So, black and white pa rin ang tingin ko, or kung nakaset ako sa black and white pa rin ang tingin ko kahit color yung paligid. So, ano yun, dalawang bagay ginagawa ko. Pag minsan kasi, kunyari, nag-umpisa ka ng photography nung araw pa, wala kang choice kundi black and white film, di ba? So, sa black and white, talagang nagiging conscious ka kung ano lalabas, either shadow or film. Ay, shadow or light, di ba? Yun ang yun baling canvas mo. Makikita mo yung ilaw, tsaka yung dilim, ganon. Kaya nga, pag black and white, usually ang hinahanap sa film, yung pati shadow details, di ba? Ayun, ganun lang. Pero siyempre, move forward tayo. Ngayon kasi, nagba-black and white pa rin kami, tsaka nagko-color. Nauuso na naman film, di ba? Pero kahit na ano pang camera mo, black and white, color, digital or analog, pare-pareho rin ang lalabas doon. Pero, minsan kasi, napag-usapan nga namin, nakakasawa yung litrato, di ba? Pagka yung pare-pareho na lang, yung iba kasi, ang ano nila, ang hinahanap nila, yung kunyari, ilaw, yung anino, kung ano yung tumatama sa pader, ganon. Tapos minsan mga light leaks, yung nagdadaan kasi skinita, bigla merong ilaw na papasok. Kagaya nito, sumasampal yung ano, pero madilim paligid. Okay yon. Pero yun nga, dahil sa mga workshop ko, pinipilit namin, tsaka mga photo walk, na hindi lang basta-basta color scheme ang kukunin mo. Although, importante yun kasi ang mundo natin, realidad, may color palette, di ba? Kung magaling ka sa color, at marunong ka gumamit yung may nahanap ka mga kombinasyon ng kulay, minsan yun nagtitrigger sa'yo. Kaya lang sa sobrang ganung gawain, nagiging graphic lang yung dating ng kulay dito, yung saturation, yung color balance, di ba? Ang kulang kasi, napansin ko, ang talagang kailangan mong hanapin, yung parang pag tiningnan mo siya may kaluluwa. Kasi di ba, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, pag kumukuha ako, gusto ko pag nakita ko yung litrato or litrato ng ibang tao, yung para ka nandun din sa eksena. Kasama ka dun sa eksena. Kaya, sinubukan mula umpisa nung nag-umpisa ako syempre 50mm pa nun. Tapos nung nagkaroon ako ng rangefinder, ang una ko ng camera lente ay 50mm normal lens yun. Kung ano paningin natin sa mata at yung sa lente halos pareho. Kala medyo mahirap a few weeks ago, naglalakad kami, talagang sinadya namin yung medyo mga may edad na tawag namin thunders, di ba? 50mm lang gamitin natin. Balik tayo kasi nasanay kami sa 28mm or 35. O sige, subukan natin mag 50mm ulit tayo. Balik tayo sa old school. Di syempre, pag naglalakad ka na medyo mag-iiba yung ano mo, di ba? Yung pagtingin mo sa paligid, maging para masikip siya. Pero kung anong nakikita mo kasi na perspective o laki ng tao compared sa background, ganun yung lalabas, parang natural na natural. Pero yun nga, babagal ka mag-compose, mabagal ka mag-shoot kasi usually ginagamit namin sa mga lens ngayon, usually puro wala nang automatic. Iniwasan namin yung automatic kasi nga, yung mga ibang post ko na pag-usapan yung zone focusing. Pero saka na natin meron na akong mga ibang na post na gano'n. Ngayon, yung sa normal lens, babagal ka. So, pag sinilip mo siya, medyo ang hirap talagang pipiliin mo. Karamihan parang
portraits kasi malapit lang, di ba? Malapit ka sa tao. So, ang tendency lumayo-layo ka para mapagkasya mo. Ganito, kung ako ganito kalapit ako o kalayo sa screen, ang makikita ko lang parang isang tao lang. Kung may isang mang tao pa, kakasya siguro. Pero yung background, mabubura na siya or matatabunan na. So, yun ang kaibahan. Kaya minsan, nung nagkaroon na nga akong rangefinder at saka medyo nagkaroon akong budget, bumili akong 35mm or nanghiram ako. Yung 35mm, mas malawak ng konti. So, ganun pa rin naman ng halos, kasi sa panahon ngayon parang yun na yung normal lens mo. Kasi sa 35, pwede mong gawin na wide angle pero yung background mo kita pa rin. Tapos pwede ka rin mag-portrait kasi hindi naman siya nagdi-distort eh. Para rin siya normal lens. Ang problema lang, mas malawak yung field of view. So, ang gagawin mo ngayon, portraits din. Kunyari, nagpo-portrait ka, environmental portrait. Tsaka, pwedeng scenery, pwedeng landscape, pwedeng documentary, ganon. So, yun na nga ang ginagawa namin. 35mm, medyo eksakto siya. Pero, kahit na anong lente mo nga, ang problema kasi, yung choice mo ng subject. Bawat isa sa atin, syempre, photographer, may kanya-kanya tayong paningin, di ba? May mga bagay na nag-trigger sa atin para kunan yun. So, mahirap hanapin yung litrato minsan eh. Pagka lalabas ka pa lang tas may gusto ka ng kunan, okay yun. Maghahanap ka talaga. Ito yung subject ko, ganun. Pero, mas maganda kasi yung masanay ka na yung kaguluhan o yung chaotic background, makakapili. Sa umpisa, kunyari, pumasok ka sa isang palengke. Malawak siya, magdaming tao, magulo, di ba? Tapos unti-unti, pagka nag-oobserba ka na, may mga kumpul ng tao yan eh. Nagkukumpulan sila, makakakita ka ng party doon. Pag doon ka tumingin, meron yata nangyayaring iba ron, nagkukwentuhan sila. So, ma-isolate mo yung gusto mong subject, di ba? So, yun. Kaya lang minsan kasi, dahil naka-black and white ka, ang paningin mo ay color pa rin, dapat ang isip mo rin ay black and white. Pag color naman, minsan, yun nga, nagsushoot ka color lang, ganun. Kasi yun ang mundo mo color, di ba? Ang problema, na focus tayo minsan dahil nakikita natin yung paligid colorful. Nakakalimutan natin yung excite tayo sa mga kombinasyon ng kulay, yung color schemes, yung palette, di ba? Sa street photography or documentary photography or news, kailangan hanapin mo yung feeling yung galing sa puso kasi minsan parang kaluluwa nagsasalita yung litrato pag nakita mo siya parang nandun ka rin, nararamdaman mo. Kaya ang nangyayari nga, minsan pag naglalakad ka, kailangan, sad to say, pero ang photography is lonely realm, di ba? Pagka photographer ka, mas effective pag solo ka kasi makakapaglakad ka at your own pace, tapos makakatambay ka, makakaupo ka, makikipaghalubilo ka sa mga tao, makipag-usap ka. And then minsan, pagod ka na, upo ka, nag-obserba ka sa paligid, ganun. Tapos, unti-unti na kukuha mo yung rhythm o parang sayaw ng buhay sa kalye. Doon na nag-umpisa na yung nararamdaman mo na. Kaya pag sumisilip ka, minsan talagang, ewan ko, basta pag sanay ka na kasi yung, alam mo yung, ang hilig mo istorya, maghanap ka ng istorya ng buhay. Mararamdaman mo yun pag sumilip ka, titingnan mo yung mga mata ng tao, yung pag-uusap nila, yung verbal communications at saka yung body language, diba? So yun ang kaya lang, ang lang dun kasi, bilang photographer, parang hindi nandun ka, meron na, kasi yung presence mo pa lang, nakakapag nakakapag-provoke na ng tao, kagaya sa piyesta ng Nazareno, di ba? Kahit saan ka pumunta, milyon o libo-libo, daan-libong tao, lahat sasabihin sa'yo, kuya papitik naman. So hindi ka makapaglakad na walang tatawag sa'yo dahil nakikita nila may camera ka. Nagbabago agad yung moment. So kung mag-isa ka,
pag tumambay ka sa isang lugar, no? Up to a certain point, nakaupo ka, nakipagkwentuhan ka, maya-maya, ang feeling ng mga tao, parte ka na nung lugar na yon. So, hindi ka na nila mapapansin. Sa umpisa, kwentuhan kayo, ganon. Hindi naman, yung plastic na kwentuhan. Basta yung mag-isip ka, tingnan mo kung anong merong interesting na pag-uusapan sa kanila. Makikita mo naman yun kung ano ginagawa. Kuya, ano ba ginagawa mo? Ganda ng ilaw mo, ganon, totoo. Tapos, maya-maya, hindi ka na nila mapapansin. So, invisible ka na. Pwede kang, kaya nga, mas maganda pag maliit lang camera mo, wala ka masyadong dala. Isang lente na, ang importante, kaya isang lente, yung iba-bash ka sa, old school, ka naman, purist ka naman masyado, isang lente lang. Yung mga photojournalists nga, professional photographers, tatlo, may mahaba, may maiksi, di ba? Yun nga ang problema kasi sobrang dami mong dala. Una, sasakit katawan mo kagaya ko, ilang taon na marami akong dala as a photojournalist. Minsan, ang average mong dala sa isang araw, 3 lens. Pwera lang kung may special na coverage, may mas mahaba ka pang dala. Tapos mabigat, minsan madalas, may laptop ka pa, meron kang mga hard disk, gano'n. Ang daming nakalagay sa bag mo So yon, pero kung ka lang, meron kang isang camera na simple, hindi ka mahalata. Kaya nga yung camera ko, kung mapapansin nyo yung ibang camera, basta tinatanggal ko yung mga tatak niya, yung mga puti, gano'n. Ito nga medyo nagasgas na to pero maganda to kung itim lang. Pero dahil nga lumang lente siya, parang sa ibang tao may dating siya yung vintage, diba? May brassing, lumalabas na yung brassing. Pero ang point ko is, pag nag-shoot ka na, hindi ka na nila halata. Minsan halos kadikit ka na. Lalo na kung naka-wide angle ka, medyo malapit ka sa kanila pero marami ka nakikita. Hindi nila nahalata dahil meron kang anticipation, hindi naman kailangan nakasilip ka lagi. Pag palagi ka nakasilip, makikita nila, photographer ka, titingnan ka nila parang puporma, magpapakyut, gano'n. So, abangan mo yung eksena. Siyempre, sisilip ka na muna para alam mo kung paano composition, di ba? Pagkatapos nun, pag di ka nahalata, inaabangan mo na lang yung moment. Pag nakikita may palapit na moment na maaari mangyari, observe, iaangat mo na yung camera mo. Tapos yun, tiyempo ka na yun. Shoot ka, di ba? Minsan, may hinihintay ka, bago pala mangyari, mag-shoot ka na. Tapos, kasi safety yun baka hindi mangyari, di ba? So, meron ka ng preview nung unang na-compose mo na sila. Tapos, mamaya yung hinihintay mong pangyayari, siyempre, medyo may kiklik ka pa. Hindi naman yung spray and spray, di ba? Yung iba kasi, kasi minsan nung photojournalist ako, may isa akong napansin sa isang photographer, press conference yun. Sa bagay, nagsasalita yung tao, may mga gesture, pero isang tao lang siya, tsaka hindi gumagalaw, nagsasalita lang. Parang, siya, yung interview, di ba, o press conference. Pag shoot niya, click, gano'n. Sabi ko, maubos battery nito. Okay, shutter count. Kasi pag digital, may up to a certain point, kung yari, magandang klaseng camera mo, high-end siya. Ang sabi nila, mga 350,000, tapos mag-fail na yung shutter mo, umpisa na mag-fail. At yung hard disk mo rin, di ba? Kukulangin ka. Isa pa, pag marami kang kuha, pag uwi mo, ang hirap mag-edit kasi halos pare-pareho yung dikit ng moment yung konting galaw. Mahirap pilian. Pero pag naghihintay ka talaga, tas alam mo yung merong parang, yung may mga pilantik ng kamay o kaya galaw ng ulo o yung action. Yun na hinihintay mo, tas pag pindot mo, parang ini-squeeze mo lang yung shutter. Hindi ganun. Kaya parang film papunta dun sa pangyayari. So yung nakikita naman ng mata mo, galing sa puso mo, tsaka yung emotion, gumagapang yun sa daliri mo hanggang dumating dito sa
shutter finger, tas click na. Pero lahat yan mangyayari, syempre, split second. Kaya nga, ang importante, tinuturo ko doon sa mga kaibigan ko, yung mga kasama ko, yung gawain ko na through experience kasi may mga workshop, di ba? Tsaka photo walk, hindi siya formal, may informal. Yung sabi ko sa kanila yung sikreto ng zone focusing or ihahanda mo laging camera mo kung nasaan ka. Kung ano naman, kasi pagbaguhan gusto nila gumamit ng manual, di ba? Para malaman mo yung masanay sila kung paano magsukat ng ilaw. Pero pag tagal-tagal, kung gusto mo talaga yung mga moment, yung mga istorya na bihirang dadaan lang yun eh. Parang fleeting moments lang yun eh. Pagka nahuli ka, wala na. Huli ka na. Hindi mo na, ano na yun, isang litrato na yun na habang buhay mo isipin na mismo. Lalo na minsan, pag kayo mga camera mo, masarap nga dati sa DSLR eh. Pag pinatay mo yung camera mo o kaya na pabayaan mo, pag angat mo ganyan, pag click mo yung shutter, kiklik siya eh. Yung mga mirrorless natutulog, nag-hibernate. Yung mga setting niya, 2 minuto, mamamatay siya. Kaya, pagka may padating na moment, gusto mo, pag pindot mo, tulog pala yung camera mo. So, gagawin mo, either, lagi, kung malapit ka na kumuha, gigising-gisingin mo yung field, yung di ba? O kaya, ipapatay mo, i-on mo ulit. Parang ganon. Kaya lang, ang problema kasi, maubos agad yung baterya mo pag pwede mong habaan yung standby period eh. Yung standby period pwedeng 5 minutes or never. Hindi siya na matutulog. Pero, kailangan marami kang baterya, di ba? Yun pampabigat din ng bag yun. Pero, mas maganda yung marami kang baon kesa in the middle of the shoot or coverage, mamamatay na lang yung camera mo. Lalo na kung siya, digital or electronically operated. Kaya nga nung araw maganda yung mga rangefinder na luma kagaya ng Leica. Mechanical lang yun. Kahit mawalan ng baterya, makakaklik ka. So yun ang importante. Pag nag-shoot ka, makakapag-compose ka. Yung composition, marami tayong makikita ng rules, techniques kung paano ba mag-compose. May rule of thirds, may yung iba, nasa puso mo yun eh. Ang importante kasi, pag nag-shoot ka sakali, minsan, yung surface to ground separation, parang alam mo, kagaya ko ngayon nakatayo ako. Pag dito ako pumuesto, tas dito kinunan, yung background niya itim, di ba? Pero lang kung may tama ng ilaw rito, hihiwalay yung background ko sa sarili ko. Pag dito naman ako pumesto, dahil nakaitim ako, nakakontrast ako sa likod. So, habang tumatagal ka nag-shoot, pag nagpa-practice ka lagi, parang hindi mo na kailangan, automatic na yun eh, makikita mo na, magugulat ka, pagdating ng litrato, tamang-tama, yung outline ng katawan mo nakaangat, or, kung gusto mo shortcut, yung iba naman, mahilig sa bokeh. Yung bokeh, yung tinatawag nilang circles of confusion. Yun yung lumalabo. Ang pagka malaki kasi opening ng lens mo. Kung dito ka nakapokus, dito lang siya. Yung background, kunyari naka f1.4 ka, burado na yung kagaya nito. Medyo sinet ko yung application na medyo blurred yung likod ko kasi magulo eh. Kwarto ko daming kalat. Pero kita mo pa rin yung korte nung hindi ko masyadong bliner. Kung bliner ko talagang burado na yan, kaya lang masyadong mababaw yung focus. Kaya, pag nag-shoot ka, either gusto mo kasing ako, personally, gusto ko yung subject ko, main subject, and then yung background, kita pa rin. Minsan malalim na depth of field talaga yung saradong-sarado para lahat pukado. Kasi sa street photography, minsan magandang lahat ng bagay sa paligid. May mga nakatago may nakangiti, merong nagtatago sa anino, ganun. Okay yun. Pero, paminsan-minsan, kailangan ka rin, mag-selective focusing ka rin, at 5.6. Medyo mababaw, pero kita pa rin yung likod mo. Medyo out of focus, pero kita yung korte. Gusto mo yun para ma-isolate yung subject mo, di ba? Kaya, matututo ka ngayon
mag-focus na maayos. Or yung zone focusing, at saka na pag-usapan natin sa ibang panahon yun dahil medyo technical yun eh. So, ganun lang. Ang pinaka-importante sa lahat, alam mo yung mga bagay, yung mga pangyayari na malapit sa'yo. Hindi pwede naman kumopya ng style na ibang tao, pwede kang makadevelop ng sariling style mo. Pero ang importante kasi, kahit sa loob ng bahay o sa labas ng bahay, sa garden, sa kusina, pinapractice mo yung sarili mo, nag-aano ka, parang sinisilip mo yung mga bagay para pag nakita mo ulit siya, alam mo na yung una, yung kabisado mo na yung camera mo, yung lens mo, alam mo, pag tinuro mo siya, ano ang coverage ng lens. Tapos, yung focusing, dahil kung gusto mo talagang sharp siya, lalaliman mo. Pero kung gusto mo medyo selective, may evocative effect, di ba? Pagka, kagaya ko, kunyari ako lang nandito ako sa may malapit, di pukado ako, pero yung likod ko, hindi. Pero makikita mo kung anong or emotion ng mukha ko, or kung hindi ako nagsipilyo, gano'n. Makikita mo yung mga tinga-tinga, yung bigote, kagaya ngayon, hindi ko pa nagugupitan, di ba? Pero pagka general shot, yun nga, kita mo na siya lahat, pero pag nag-edit ka na, mapapansin mo, meron pa pala nakatagong mga information sa likod. Usually, yung 35mm kasi, para kang nandun, malawak siya, malapit, kita mo yung ginagawa ng tao, pero at the same time, nakikita yung texture at yung mas may mood. Yun, ganun lang. So, yun lang muna pag-usapan natin ngayon kasi sa susunod na ano naman, yung kung ano yung mga ginagawa namin na nakakadagdag sa... Kasi ngayon, nauuso yung street photography o pag street photography, mga kulay-kulay, mga di ba, grupo-grupo, selfie, ganun. Meron kasing maganda tingnan yung graphic yung shot, may magandang geometry, merong kulay, may background, yung may juxtaposition. Pero yun nga, gamit na yung mga yon. Pero importante pa rin weapon yun or tool pa rin ng photographer. Kaya nga, sa araw-araw na pagsasanay mo sa pagkukuha, natututo ka na ibahin ng konting paningin mo. Pero pwede mong palaliman o include natin. Kagaya sa panahon ngayon, malaking pagbabago sa lipunan natin. Ano ba naman yung isali mo yung change yung pagbabago sa paligid natin? Yung mga buhay ng tao, nahirapan ba sila? Pagpasakay ng mga sasakyan, paano madali ba makasakay? Mga matatanda ba? Mga bata ba? Safe sila? Parang ganon. Sakali, kagaya ko sa isang may visually impaired yung yung kali, hindi naman... Kaya ako doon ako naglalakad sa mismong kali, malapit sa sidewalk kasi pantay yun. Pagka-isa lang mata mo kasi wala kang depth perception eh. So, usually, nalulubog ako kasi dito sa Maynila o Quezon City, basta itong metropolitan area, ang daming sidewalk pero hindi mo naman magamit, di mo madaanan. Merong diretso, biglang pa ganon, merong pa incline. Kaya minsan naglalakad ka, may biglang nakatagilid ka na lang ganon kasi pababa yung nagbabank yung Yun ang hirap. Kaya, isa rin yun. Pwede rin isali sa visual landscape. So, in other words, buhay ng tao sa kinalalagyan natin ngayon, dadive tayo na mas konti sa mas malalim na nakikita natin. Pwede natin i-integrate yung mga pangyayari sa paligid natin, mga environment, yung dumi, yung mga, kung anong mga pwede nating idagdag sa litrato para meron siyang istorya na makikita ng ibang tao at makaka-relate sila. Kasi hindi naman lahat ng tao nakukunan yung mga nakikita ng mga photographer. Araw-araw, dadaanan nila yun. Pero, wala silang time para pagtuunan ng pansin at kunan yun. Ngayon, actually, okay ngayon kasi may mga cellphone na lahat. Kaya, yung mga ibang visually oriented din, kahit na cellphone lang, pag nakita nila, hihinto sila tas kukunan.
diba? Maganda. Marami ng bagay sa paligid na hindi mo dati nakikita na ngayon pag tumingin ka sa mga social media, sa website nila, sa Instagram, magugulat ka na lang kasi nakunan pa rin. Minsan pare-pareho kayo ng idea. Yun ang maganda. Pare-pareho kayong wavelength or iba-iba man lang ng wavelength. Natututo ka sa mga perspektibo ng ibang tao tsaka natututo ka rin. Nag-e-evolve yung yung sensibility mo sa lahat ng bagay. Kaya kagaya ngayon, 2 days from now, Piyesta ng Quiapo, malamang magpo-photo walk ulit kami. At gano'n na naman ang mangyayari. Siyempre, yung pag Sabado kasi, actually ang piyesta sa Linggo. Pero yung Sabado, street dancing yon. So yung mga grupo-grupo ng mga barangay, may mga banda, may mga kanya-kanya rin silang kagaya nung Santo Nazareno, di ba? May kanya-kanya replika. Ngayon naman dala-dala nila mga Santo Niño, iba-ibang forma no, iba-iba suot, minsan naka-military, minsan pare, minsan madre, ganun eh. Kung ano yung hilig ng tao. So ikaw naman, pupunta ka ron para dukutin yung mga magaganda at kakaibang eksena na nakakatuwa o na nakakaano sa puso mo para pakita rin sa iba or sa sarili mo lang. Kasi actually, ang gusto natin minsan, journey, yung kagaya ko sa akin, ang photography, hindi lang siya trabaho, kundi visual journey ko yon. So, habang bata ako, syempre may mga problema ka sa sarili mo, may mga hindi ka maintindihan. Unti-unti mo maintindihan yung paligid, pati sarili mo, nalalaman mo kung sino ka, at nakikita rin ng ibang tao kung kung saan bagay ka nag-a-attention, nagpo-focus. Alam nila ang pagkatao mo sa pamamagi. Kaya nga, kung may tinatago ka, kung ano-ano na lang kunan mo, ilayo mo sa tunay mong pag-iisip, di ba? Pero kung wala naman, gusto mo i-share yung buhay, yung daily life stories ng buhay, pwedeng isa-isang litrato or series ng mga litrato na pwede nating i-curate yun sa bandang huli. Kasi isa ring skill yun eh. Kukuha ka na marami kung pwedeng pagdugtong-dugtungin para gumawa ng isang storya. Ibang naman yon, ibang gawain naman yun. So ngayon, muna, mag-enjoy tayo. Kita-kita sakali ulit. Salamat.